Kung nakinig ka sa ating huling kwento, alam mong ang simbahan ni Padre Levi ay hindi basta abandonadong lugar. Isa itong hukay, isang portal, isang lugar ng pagpapatuloy ng misa ng kadiliman. Ako si Elias at ang ikalawang bahagi ng aking kwento ay ang parte na hindi ko na dapat isinasalaysay. Dahil ang ikalawang bahagi ay hindi na lang kwento ng paring pugot. Ito na ang kwento, ang pagkamatay ng Elias na kilala ko. Pagbalik ko sa Maynila, ilang linggo akong hindi makatulog. Hindi ako makapagdasal. Hindi ako makatingin sa krus. Tuwing pipikit ako, may tunog ng kampana. At sa salamin, minsan nakikita ko ang sarili ko. Pero wala akong ulo. Pinaliwala ko yan sa simula. Akala ko, epekto lang ng takot. Hanggang sa isang araw, may dumating na liham sa aming bahay. Lumang sobre. Kulay itim. Walang pangalan na nagpadala. Sa loob ng sobre, isang lumang larawan. Simbahan. Altar. Dugo. At isang lalaking nakatayo. May hawak na aklat. At sa likod ng litrato, may nakasulat. Kailangan mo nang tapusin ang kanyang misa. Muli akong bumalik sa Ilocos. Pero sa pagkakataong ito, wala na ang simbahan. Sinabi ng mga tao sa baryo na winasak ito ng lokal na pamahalaan. Giniba para wala nang bumisita. Pero sa aking paningin, naroon pa rin ang pader. Naroon pa rin ang altar. Naroon pa rin ang lamig. At doon, sa gitna ng damuhan, kung saan dating nakatayo ang simbahan, may isang lagusan sa lupa. Bukas, humihinga. Bumaba ako. Ang underground chamber ay hindi gawa ng tao. Parang hinukay mismo ng kadiliman. Nandun pa rin ang altar na may ukit ng mata. Nandun pa rin ang kandilang hindi nauubos. At sa gitna nito, may lalaking nakaluhod, nakatalikod, nakaitim, walang ulo. Pero naririnig ko siyang nagdarasal. Lumapit ako. Para bang hinihila ako. At nang hawakan ko ang aklat na nasa harap niya, nagsalita siya sa loob ng aking isipan. Elias, anak ng dugo, ikaw ang karugtong ko. At ang misa ay hindi matatapos hanggat hindi mo ito tinatanggap. At doon ko nalaman ang katotohanan. Si Padre Levi ay hindi lang isang pari. Isa siyang salin ng lumang kasunduan. Isang tagapamagitan sa pagitan ng tao at ng nilalang na mas patanda pa sa Diyos ng Kristiyano. Ang kanyang misa ay isang ritual ng paglipat. Sa huling yugto ng dasal,
dapat ang isa sa kanyang dugo ang magpatuloy. At ako yun. Hindi ako pinili. Ako ang itinalaga. Sinubukan kong tumakas. Pero saan ka pupunta kung ang dilim ay nasa loob mo na? Sa Maynila, sinubukan kong ipagdasal ang sarili ko. Nagpunta ako sa simbahan ng Quiapo, pero hindi ako makapasok. Parang tinutulak ako ng hangin. Parang isinusuka ng liwanag. Hanggang isang gabi, dumating siya sa panaginip ko. Si Padre Levi, nakatayo sa itaas ng altar. Nakatingin sa akin gamit ang mga mata na hindi sa kanyang katawan, kundi sa akin mismo. Panahon na. At ngayon, habang sinusulat ko ang liham na ito sa inyo, ay naririnig ko na ulit ang kampana. 3 beses. Isang tanda. At sa salamin ng banyo, wala na akong ulo. Hindi na ako si Elias. Ako na si Padre Levi. At ikaw, ang nakikinig ngayon, ikaw naman ang susunod. Hanggang sa susunod na gabi ng takot at hiwaga. Magdasal ka bago matulog.